Naranasan mo na ba na isang araw kay bigat ng iyong pasanin, nakala mo sinusubok ka ng Panginoon? Nasubukan mo na rin ba tanungin ang sarili mo bakit nangyayari ang lahat ng ito sa iyo? Itong lahat ng ito ay mga hamon sa atin. Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga iba't ibang pasanin, maliit man yan o malaki. Sinusubok tayo ng Panginoon sa iba't ibang layunin at kadahilanan. Una na dito ay ang ating pananampalataya. Ang mga pagsubok ay isang paraan upang palakasin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga hamon, natututo tayong umasa at magtiwala sa Kanya. 1 Pedro 1:7. Upang ang pagsubok ng inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Paglilinis at pagpapakabanal. Ang mga pagsubok ay maaaring maglinis at magpapabanal sa atin, inaalis ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos at humuhubog sa ating karakter upang maging katulad ni Kristo. Sinasabi sa aklat ng Hebreo 12:6, sapagkat kanino ang iniibig ng Panginoon ay pinarurusahan at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ang disiplina o pagpaparusa na ipinaparanas ng Diyos ay tanda ng Kanyang pag-ibig sa atin. Tulad ng isang mabuting magulang na dinidisiplina ang kanyang anak para sa ikabubuti nito, ganoon din ang Diyos sa Kanyang mga anak. Ang mga tao na tinatanggap ng Diyos bilang Kanyang mga anak ay Kanyang itinutuwid at dinidisiplina. Ipinapakita nito na tayo ay bahagi ng Kanyang pamilya at nais Niya tayong lumago sa kabanalan at tamang pamumuhay. Ang layunin ng disiplina ay hindi upang magdulot ng sakit o hirap, kundi upang magturo at magpatibay sa atin. Sa pamamagitan ng disiplina, tayo ay natututo at nagiging mas malapit sa Diyos. Ang disiplina mula sa Diyos ay isang tanda ng Kanyang pagmamahal at pagkilala sa atin bilang Kanyang mga anak. Ito ay isang paraan upang tayo ay maituwid, lumago sa pananampalataya, at maging mas mabubuting tao ayon sa Kanyang kalooban. Ang pagtanggap sa disiplina ng Diyos ay bahagi ng ating paglalakbay bilang mga mananampalataya. Roma 5:3. At hindi lamang gayon, kundi kami naman ay nangagagalak sa aming mga kapighatian, na nalalaman na ang kapighatian ay gumagawa ng pagtitiis. Ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin ng pagtitiis, at nagpapakumbaba sa ating mga puso, pinapalalim ang ating pagkaunawa sa ating sariling kahinaan at ang pangangailangan ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin ang mga mananampalataya ay maaaring magalak kahit sa gitna ng mga pagsubok at kapighatian. Ang kagalakang ito ay hindi dahil sa mga pagsubok mismo, kundi dahil sa mga bunga ng mga ito sa ating espiritual na buhay. Ang kapighatian o paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, natututo tayong maging matyaga, mas matatag, at mas malakas sa ating pananampalataya. Ang mga pagsubok ay nagiging paraan upang tayo ay lumago sa ating espiritual na buhay. Habang tayo ay natututo ng pagtitiis, tayo rin ay nagiging mas matibay sa ating pananampalataya at mas malapit sa Diyos. Ang bersikulong ito ay nagtuturo na dapat tayong magalak kahit sa gitna ng mga pagsubok dahil alam natin na ang mga ito ay humuhubog ng pagtitiis sa atin. Ang pagtitiis ay nagdudulot ng paglago sa ating espiritual na buhay, nagpapalalim ng ating pananampalataya, at nagiging paraan upang maging mas malapit tayo sa Diyos. Ang kagalakang ito ay bunga ng kaalaman na ang Diyos ay may layunin sa bawat pagsubok na ating nararanasan. Ang ating reaksyon sa mga pagsubok ay maaaring maglingkod bilang patotoo sa iba. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiis, maaaring makita ng iba ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. 2 Korinto 1:3-4. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na Siyang umaaliw sa amin sa lahat ng aming kapighatian, upang kami naman ay makapag-aliw sa mga nasa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng kaaliwan din na inaaliw sa amin ng Diyos.
Ito ay nagpapahayag ng kahalagahan ng kaaliwan mula sa Diyos at ang ating tungkulin na magbigay ng kaaliwan sa iba. Pinupuri natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kaawaan at kaaliwan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaaliwan sa atin sa lahat ng ating kapighatian at paghihirap. Siya ang ating pinagmumulan ng lakas at kapayapaan sa mga panahon ng pagsubok. Tayo ay inaaliw ng Diyos upang tayo rin ay makapagbigay ng kaaliwan sa iba. Sa pamamagitan ng kaaliwang natanggap natin mula sa Diyos, nagiging instrumento tayo upang magbigay ng lakas at suporta sa mga taong dumaranas ng kapighatian. Ang bersikulong ito ay nagtuturo na ang Diyos ay ang pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan at kaawaan. Siya ay nagbibigay ng kaaliwan sa atin sa ating mga pagsubok at bilang mga tumanggap ng kanyang kaaliwan, tayo ay tinatawag na magbigay ng kaaliwan sa iba na dumaranas ng kapighatian. Ang kaaliwan na ating ibinabahagi ay ang parehong kaaliwan na natanggap natin mula sa Diyos, kaya nagiging daluyan tayo ng kanyang pagmamahal, kapayapaan sa iba. Sa mga panahon ng pagsubok, tayo ay mas napapalapit sa Diyos, nagiging mas mapanalanginin at mas nagsusumamo sa Kanya. Awit 34:4. Dumalangin ako sa Panginoon, at Siya'y sumagot sa akin, at iniligtas ako sa lahat ng aking mga takot. Ang bersikulong ito mula sa Awit 34:4 ay nagpapahayag ng karanasan ng psalmista sa paghahanap ng tulong sa Diyos at pagtanggap ng kanyang tugon. Dumalangin ako sa Panginoon, at Siya'y sumagot sa akin, at iniligtas ako sa lahat ng aking mga takot. Ang psalmista ay nanalangin at tumawag sa Panginoon, naghahanap ng kanyang tulong at gabay. Ang Diyos ay sumagot sa panalangin ng psalmista. Ipinapakita na Siya ay nakikinig at tumutugon sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay nagligtas sa psalmista mula sa lahat ng kanyang mga takot, nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan sa kabila ng mga pag-aalala at pangamba. Sa madaling salita, ang bersikulong ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng panalangin at ang kahandaan ng Diyos na tumugon. Ipinapakita nito na kapag tayo ay tumawag sa Panginoon sa oras ng takot at pangamba, Siya ay handang makinig at magbigay ng kaligtasan at kapayapaan. Ang karanasan ng psalmista ay nagiging patotoo na ang Diyos ay tapat at maasahan sa lahat ng ating pangangailangan. Sa kabuuan, ang mga pagsubok ay hindi kaparusahan, kundi mga pagkakataon upang tayo ay lumago sa pananampalataya, humubog ng ating karakter, at patuloy na magtiwala at umasa sa Diyos. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon, nagdadala ng aming mga pasanin at pagsubok. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na amin pong dinaranas, nagmumula ang aming pananampalataya at pag-asa mula sa iyong walang hanggang pagmamahal. Panginoon, alam naming hindi mo kami iiwan sa oras ng aming pangangailangan. Bigyan mo po kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Naway patuloy mong ihandog sa amin ang kapayapaan ng puso at isipan. At tulungan mo kaming makahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa mga pagkakataong kami nawawalan ng pag-asa, tulungan mo po kaming muling makakita ng pag-asa at dahilan para magsikap. Bigyan mo kami ng karunungan upang matutunan ang iyong mga aral, at ng tapang na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas namin. Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga pamilya at mahal sa buhay. Bigyan mo kami ng lakas at pagkakaisa upang mapanatili ang pagmamahal at suporta para sa isa't isa. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, sana'y maging matatag kami sa iyong pangalan. At magpatuloy na magtiwala sa iyong plano para sa aming buhay. Huwag mo po kaming pabayaan, O Diyos, sa bawat hakbang na aming tatahakin. Naway patuloy naming maramdaman ang iyong presensya at gabay. Sa mga oras ng kahirapan, ang aming mga puso ay sumasamo sa iyo ng taimtim. Sana'y madama namin ang iyong yakap at malasakit. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.